Hindi na po pinalampas at pinatulan na, kinasuhan pa ng inciting to sedition itong isang pulis na nagbabiral o nag-viral po sa kanyang social media na bumabatikos at nagbanta pa kay Pangulong Marcos o sa administrasyon. Pero ayaw ko ng pangalanan kasi ito ay isang patron man lang naman na gumagawa ng pangalan. Sabi niya, nakita ko, nadinig ko yung kanyang vlog eh. Presidente ka lang, bakit kita susundin? Parang hindi pulis. Naka-uniforme pa ng pulis. Okay? So dahil dyan, hindi na ho nakatiis ang pamunuan ng PNP ni PNP Chief General Marbil at pinakasuhan na nga po itong nagbabiral na pulis. Okay? Na bumabatikos. Alam nyo, ang mga pulis o military o NBI, lahat ng law enforcement agency, non-partisan yan. Okay? Ang gagawin ng pulis to serve and protect sa mamamayang Pilipino, huwag kayong makaalam sa isyu ng politika. Pero dahil lang nahuli at hinuli si Duterte dahil meron siyang kaso sa ICC, abay itong pulis na ito ay bumanat na ng bumanat. Alam mo, hindi katanggap-tanggap yung presidente ka lang, bakit ka susundin? Aba, sino ka? Commander-in-chief yun ah. Pasalamat ka't mabait pa si Pangulong Marcos. Kinasuhan ka lang. Ayan, ngayon, iiyak ka. Kasi inciting to sedition ang kaso mo. Kahit na available yan, pero mabigat na kaso yan. At pwede ka pang ma-dismiss. Kasi non-partisan ng pulis, ang ginagawa mo ay hindi trabaho ng pulis. Kaya ikaw ay pwede rin ma-dismiss. Mawawalan ka na ng trabaho, kinasuhan ka pa dahil sa pinaggagawa mo. Pabida ka eh. Patrolman. Okay? Maging warning ito sa lahat. Huwag niyong tutularan ang ganyang pulis kasi hindi po yan karapat-dapat maging pulis. Dahil nga po nakikialam sa pampolitika. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. So, nako, ito pong list po na to, actually, hindi ko nga to tinatopic, di ba? Nakita nyo naman, nag-viral siya pero hindi ko siya tinatopic. Dahil walang kwenta. Ito yung tao na bugok na masasabi ko na sinayang niya ang pagkakataon. Napakarami po nating kababayan na nangangarap maging PNP. Pero hindi po yung iba hindi makapasa, yung iba kulang sa height, yung iba overage, yung iba naman ay hindi sila, unfit sila bilang maging PNP. Ngayon, meron po tayong mapapanood na isang ganitong tao na masasabi nating sinayang ang mga pagkakataon sa kanyang buhay. Diba? Gano'n lang yung kung meron kang problema, diba? Kung ikay nahihirapan sa iyong trabaho, kumuha ka ng mga kumbaga, yung mga payo, di ba? Yung counseling ka, di ba? Maagapan pa naman yung mga ganyang senaryo. Kumbaga, eto lumala lang. Siguro, hindi iniinom yung gamot. Siguro ay mas pinili niya na lumala ang kanyang sitwasyon. Ngayon, sa aking panonood ng mga balita at pagbabasa ng mga statement ng QCPD, doon ko nalaman na February 26 pa pala ito na disarmahan. Tapos, March 6 to 19 ay nag-file ito ng sick leave pero kulang po sa requirement. So, siya po ay AWOL, absent without leave. So, tingin ko, ito ay wala nang balak magtrabaho sa PNP. Wala na. Ito ay kumbaga, inano niya na yung sarili niya na patapon na siya. Tinanggap niya na yung sarili niya na hindi talaga siya para sa PNP. Kaya, nung nangyari yung issue kaya Duterte at hinuli ng Interpol, nagwala siya. Nakakuha siya ng pagkakataon. Nakita niya ito as pagkakataon para makapagpasikat. Siyempre, para nga naman, di ba, after niya nga matanggal sa serbisyo, makasuhan ng patong-patong na asunto, meron siyang fallback. Ano yun? Bilang isang Duterte vlogger. Alam natin, pag ikaw naging Duterte vlogger, bukod sa marami kang views, meron ka pang matatanggap na below the, under the table. So, ito yung sinagpang nitong PNP list po na ito.
Kaya po kaya hindi ko to tinapik. Ngayon ko lang tinapik kasi nga nakita ko sa video ni Sir Mike Abe. Kasi unang-una walang kwenta. Pangalawa, oportunista to. March 6 ka pa pala hindi pumapasok. Tapos makikita natin, nagdadrive siya habang nagla-live, naka-uniforme, ng pang-lespo. Diba? Pero hindi naman siya pumapasok. Tinanggihan nga niya ang magpatingin. Tinanggihan niya. 5 beses na yata siya sumailalim sa ganyang test. Pero nitong nakaraang Lunes, tinanggihan niya na. At ayaw na magpatingin. Siguro, niya na talagang meron siyang tama. Diba? Kaya, itong taon to, ay patuloy na lang to na magpapasikat hanggat ito hindi nakukulong, hanggat ito sayang nga kasi available pa naman yung kaso niya, di ba? Habang ito ay kinakasuhan, the more ito na magbablog, the more ito na magpo-post ng kung ano-ano laban sa ating Pangulo, kay General Torre at sa lahat po ng mga kinakalaban niya. Actually, walang kwenta talaga napilitan lang po ako na itapik ito. Pero talaga, sabi ko, basura tong taon to. Walang kwenta. Talagang ito ay patapon ng buhay at hindi po ito dapat pinag-aaksayhan ng panahon. Yun lamang po. Okay. Samantala, nagiging controversial itong si Solicitor General Guevara kasi hindi po siya sumasagot dun sa petisyon for habeas corpus ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema. Ano ba ang layunin ng petisyon? Gusto nila makawala o makabalik si Duterte dito sa Pilipinas mula nang ito'y dalhin dyan sa ICC, sa Netherlands. Pero binibigyan ng pagkakataon ang Solicitor General bilang abogado ng gobyerno na sumagot sa petisyon. Pero ang naging sagot niya, hindi na daw kailangan kasi hindi naman daw member ng ICC ang Pilipinas. Kaya hindi na kailangan sagutin yung petisyon. Sandali. Bakit ang layo ng sagot ni Guevara? Supreme Court ng Pilipinas ang nahingi ng komento. Tapos ang katwiran ganon. Mahirap yan. Kaya tuloy na itanong ng Malacanang reporter kay Undersecretary Castro kung meron bang posibilidad na palitan ang Solicitor General. Pinag-uusapan na ito ngayon. Kasi yung kanyang galaw ay parang hindi bumabagay sa posisyon ng pamahalaan. Malinaw po na pag merong nagpipetisyon sa Korte Suprema, binibigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot, magkomento. Dahil gobyerno ang dinimanda ng kampo ni Duterte para nga ipetisyon na makabalik sa Pilipinas si Duterte, obligasyon at dapat talagang sagutin ng Solicitor General bilang abogado ng gobyerno. Pero tumanggi. Ewan ko kung mababago pa. Sana mabago kasi hindi yata maganda yung galaw na ganyan. Magandang umaga po, Yusek. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo po doon sa desisyon ng Office of the Solicitor General na recusal o pag-atras po na maging kinatawan ng gobyerno sa mga petisyon sa Supreme Court kaugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Iginit po kasi ng OSG na wala nang kahit anong legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC dahil nga daw po hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Okay. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay? Ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umanong naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Maynardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. So, kung hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang gobyerno
ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol. Siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun. One follow-up lang po, ma'am. May possibility po ba na palitan ang Solicitor General kasi parang he defied yung mandato niya na maging representative po ng gobyerno sa mga kaso? Wala pa po napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. At yan nga po ang ginagamit nitong si Salsal Panelo sa kanyang mga statement na patungkol po sa pag-atras ng ating Solicitor General para i-represent ang gobyerno. Pero ito po kasi, alam na, given na yon na talagang dating tauhan ni Digong, si Menardo Guevara, Chief Justice niya to dati. Pero 'di ba, ang mga taong gobyerno naman kung sino ang nag-appoint sa kanila, doon ang kanilang loyalty eh. Dito sa sitwasyon ni Menardo Guevara, kumbaga parang ako binibigyan ko siya ng chance na hindi muna ako nag-iisip ng masama laban sa kanya. Hindi ko iniisip na siya pro Duterte. Maliwanag do sa mga lumabas na statement, nakita ko yung sinumite na parang motion nitong ating Solgen na sinasabi nga niya na wala talagang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. So, ano pa ang silbi? Diba? Parang walang kwenta eh. Diba? Walang silbi yung mga petisyon na ipinasa nitong si Kitty, nitong si Pulong at nitong si Baste. Parang walang kwenta talaga. Sinumiti rin nitong si Salsal Panelo. Ngayon, syempre, ang gagawin ni Salsal Panelo, magre-reaction siya ng bias sa kanyang petisyon. Siyempre, alam nga namang sabihin niya, hindi, sinabi ni Solgen, wala daw talagang ICC, walang kwenta yung petisyon namin. Hindi, siyempre, ganun ang sasabihin niya. Diba? Ito, panoorin po ninyo yung sinasabi ni Panelo. Sa halip na mag-comment, nag-file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila pa pwedeng i-represent ang mga respondents, Lucas Bersamin, si PNP Chief Marbil, Secretary Remulla, at si General Torre. Definitely, because it effectively admits, sinasabi na nga nila, posisyon ho namin, walang jurisdiction ng gobyerno ay ang ICC sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kung ikaw naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo, paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal at batay sa kanilang pananaw na may jurisdiction? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pamakasuhan pa sila. So yan po, tingin ko yan yung sinasabi nitong si Atty. Claire Castro na yung mga tao po ay ililigaw sa misinterpretation. Kasi ako bilang isang simpleng Pilipino na kumbaga may kamalayan lang sa mga nangyayari, ako naisip ko, eto si Menardo Guevara, kumbaga sinoplak na kagad yung kanilang mga petisyon dahil sinasabi nga ni Menardo Guevara, hindi naman tayo under the jurisdiction ng ICC. Ngayon, di ba? Ngayon, hindi na tayo under the jurisdiction. So, ano pa yung apela nila? Wala nang kwenta yon. Dahil kahit ano ang gawin ng mga Duterte, ng mga kampo ni Duterte, ng mga kaalyado ni Duterte, ng mga abogado ni Duterte, kahit si Kaufman pa, kahit na yung mga abogado pa na foreigner ni Duterte, ang katotohanan, mabubulok na po sa ICC si Digong. Yun ang pinaka-dapat tanggapin, pinaka-dapat paghandaan ng mga DDS at nitong si Salsal Panelo. Diba? Wala nang kwenta. Para sa akin yun ang interpretasyon ko. Bakit? Kasi, nung nakita ko po yung motion, nabasa ko, wala namang sinabi doon na mali ang ginawa ni General Torre. Mali ang ginawa ng gobyerno. Wala naman eh. Ang sinasabi doon ni Solgen, wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. So, wala nang kwenta yung petisyon na yun. Kahit na magnangawa pa si Sal Panelo, kahit na magsalsal pa siya 10 beses sa isang araw, wala na, hindi na mababalik ang kanyang anito.
Katunayan, may bagong development, nagdududa na si former Senator Laila de Lima sa mga galaw ng Solicitor General. Baka daw ito ang loyalty ay na kay Duterte pa at wala kay Pangulo Marcos o sa gobyerno ngayon. Dahil kung yung magugunita, si Solicitor General Guevara ay dating Justice Secretary ng panahon ni Duterte. Alam nyo, pagka po ang Supreme Court ay nanghingi ng komento sa kahit kanino at binaliwala ito, parang hindi mo binigay ang iyong karapatan na may pagtanggol ng iyong sarili. Parang binabaliwala ng Solicitor General ang karapatan ng Estado na ipagtanggol ng kanyang opisina. Kaya tuloy, ang mga piklawan, dilawan, na isa ho sa mga talagang, lalo na si de Lima na biktima ni Duterte nung ito pinakulong ng 7 taon sa kanyang administrasyon, ay nagdududa kung nasan ang loyalty nito. Baka daw ito na kay Duterte pa. Mahirap yan. Mahirap yung Solicitor General ay pinagdududahan ng taong bayan. Kasi napakalaki ang responsibilidad o trabaho ng Solicitor General. Ano nga ba talaga? So napapag-usapan lang po. Sana maresolba din ito sa lalong madaling panahon. Okay? Nang sa ganon ay maintindihan ng mamamayang Pilipino. Okay? Anong comment nyo? Sige. Samantala, ito, paliwanag lang po ito. Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga DDS o followers ng mga Duterte, pag nagbabalita at ibinabalita natin kung ano ang kalagayan ni Duterte, kung bakit siya may kaso, bakit siya nakulong, galit na. Ang tingin at kaagad-agad ang sinasabi ay binabanatan, hindi kayo nakakaintindi talaga. Ewan ko nasa na mga utak nito mga taong ito. Si Duterte, mula noon hanggang ngayon, talagang siya ang laman ng balita. Hindi ibig sabihin, pag ibinabalita siya, binabanata na. Ibukas nga ang kukote nyo kung meron kayo. Nakakabasa po ako ng mga reaksyon ng mga tao na kapag kahit hindi lang ho sa aking channel, ito sa channel ito, pati sa ibang mga channel, pag ibinalita ang tungkol kay Duterte, hindi nakakaintindi kung ano yung balita, kaagad-agad nagagalit. Ewan ko nasa ng mga utak nyo. Pag ibinabalita, balita lang. Pag binanggit si Duterte, balita lang. Wala namang karapatan na nagbabalita at mga vlogger na kung ano man sabihin kay Duterte dahil siya ay under control ng ICC. Bakit kayo parang pikon na pikon? Anong gusto nyo? Purihin mula ulo hanggang paa si Duterte? Gusto nyo laging sakyan ang mga pinagsasasabi niya kahit na wala sa hulog, wala sa lugar? Ang lahat ng sinasabi ni Duterte at galaw ni Duterte ay balita. Hindi kumo ibinalita, banat na. Hindi kailangan banatan si Duterte dahil yung kanyang mga sinasabi, yun ang balita na nakakasira sa kanya. Siya rin ang sumisira sa kanyang sarili. Hindi na kailangan sirain siya ng media at ng mga vlogger na mapagmahal at may sakripisyo sa bayan. Ang mga ginagawa at sinasabi, diniding ko ng kampo ni Duterte, yun ang nakakasira sa kanila. Pero bakit yung mga followers nila, pag nababanggit ang Duterte, kaagad-agad ay nagagalit at binabanatan daw, hindi kayo nakakaintindi. Ang purol ninyo, sobrang purol ninyo sa pangunawa. Gusto nyo sumama kami sa inyo? Gusto nyo sumama ang mamamayan sa inyo? Bakit naman sasama? Ang matitinong Pilipino nakakaintindi ng totoo, hindi sasama sa inyo. Ang lahat ng mga maraming Pilipino, pag nagbalita at tumalakay about Duterte, hindi yun banat. Pinag-uusapan talaga siya. Bakit kayo nagagalit? OA kayo. Wala kayo sa hulog. Aral-aral pag may time para makapanipaniwala kayo. Please like and share ng video ito. Siyempre nga po, tama naman si Sir Mike Abe na si Laila de Lima ang isa sa mga unang-unang pwedeng mag-react patungkol dito sa hindi pagtulong o hindi pagsagot ni Solgen patungkol po sa issue ng mga petisyon nitong mga anak ni Digong para maibalik dito sa Pilipinas si Digong. Pero 'di ba? Ako kasi ang Pangulo ang nagtalaga kay Menardo Guevara. So siya
ang makakapagsabi kung eto bang si Menardo Guevara ay fit pa para maging soldier natin. Kung sasabihin ni PBBM na sinisibak niya na to, na hindi niya na ito kukunin ng serbisyo bilang Solicitor General, baka totoo nga na ang kanyang loyalty ay nakaidigong pa din, di ba? Matagal din naman siya naging Chief Justice at hindi maiiwasan na minsan mayroong mga tao na malalim tumingin ng utang na loob, di ba? Pero ako, hanggat hindi nagsasalita ang ating Pangulo, hanggat walang statement si Menardo Guevara na maliwanag patungkol sa kanyang motion o sa kanyang sagot sa Supreme Court, hindi ko muna siya huhusgahan. Hihintayin ko ang kanyang official statement at tignan natin kung mapapaya si Salsal Panelo or itong mga sinasabi laban dito kay Solgen ay totoo na ayaw nito nakalabanin ang kanyang dating boss na si Digong, di ba? So, yun po yung aking opinion dito. At doon naman po sa less po na may toyo, masasabi ko lang, sayang kasi napakarami pong nating mga kababayan nangangarap na maging PNP, pero yung iba hindi nakakapasa, yung iba kulang sa height nga, at yung iba naman ay mga overage na, di ba? Panahon na para po sa PNP na paigtingin ang kanilang kumbaga yung mga qualification siguro at yung mga test bago ito maging isang ganap na PNP ay kailangan po na dumaan sa mas matindi na mga exam at mga mga pagtingin, di ba? Kasi nakakalungkot po na makakita ng ganitong mga PNP na medyo maluwag ang tornilyo. Hindi po maganda na ehemplo sa ating mga kabataan. At isa pa, sana din ay pwede naman yun, alam ko pwede naman yun na i-request sa Facebook. Kasi ito ay may kaso na iban na. Kahit gumawa pa ito ng mga account, kada live nito ay pwede namang ipa-take down. Alam ko pwede yan para matigil po ang kahibangan nitong taong to. So sana magkaroon ng action na mas matindi ang PNP. Meron naman silang cybercrime, meron naman silang mga cybercrime unit na kayang gawin yung mga ganyang bagay, mag-request sa FB na para ma-restrict lang itong taon to sa ginagawa niyang paninira sa ating gobyerno at pag-question sa ginawa ni General Torre. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas! God first! Thank you po!